Ano nang nangyari dito sa once na paboritong family destination na indoor playground at mall dito sa Toronto? Nandito tayo sa Woodbine Mall at Fantasy Fair at tara, libutin natin para makita natin kung ano na nangyayari. Noong 80s and 90s ang golden era ng Fantasy Fair. Lalo na sa mga pamilya kasi dito sa Canadian winter, alam nila na all year round ay meron silang mapupuntahan. Noong 1985, nung binuksan ang Woodbine Mall, parang may magic talaga ang lugar na to. May buong amusement park sa loob. Tinawag nilang Fantasy Fair. May malaking play area na may mga slides at mirror maze. May tren na umiikot at sa gitna nito ay ang isang antique na carousel na galing pa noong 1911. Isa na lang ito sa mga Louvre carousel na natitira pa sa mundo. Para sa maraming pamilya noon, lalo na tuwing taglamig, parang isang maliit na mundo ng saya ang Fantasy Fair. Mahigit 8 milyon na ang nakapunta rito simula pa noon. And syempre, mga bata napakahilig talaga sa mga indoor playground. At yung may iwan mo ng isang oras o dalawa yung mga bata dito habang ikaw pupunta ka sa Dollarama or kung ano mang kailangan mong shopping. Kaya I think maraming pamilya yun ang ilang reason kung bakit binabalik-balikan talaga nila or naging parte etong Fantasy Fair ng kanilang weekend getaway. So, ano nga ba ang nangyari? Noong mid-2000, doon nagsimula ang slow na decline ng Fantasy Fair at ng mall na to. Siguro maraming mga ibang mga mall ang mga nagsulputan din, so may competition. At I think nag-iba na rin yung spending o nagsimula ng mag-iba ang spending habits ng mga family. So, bukas pa rin naman ang Fantasy Fair araw-araw. Yun nga lang, marami na rin mga rides ang nagsarado na. And yung Ferris wheel nila dito, I think out of service na. Since konti na lang yung mga tao, hopefully nandun pa rin, na-maintain pa rin yung mga rides para maiwasan yung mga disgrasya. Kahit ngayon, kapag kausap mo yung mga taong lumaki dito sa Toronto, marami sa kanila ay may kwento tungkol sa Fantasy Fair. Birthday parties, first time sa mga rides, o simpleng gala tuwing weekends. Parang naging bahagi ng childhood memory nila. May kakaibang dating kasi yung mga ganitong lugar. Kahit medyo kumupas na ang itsura niya ngayon, nananatili pa rin yung alaala. Yung carousel na yan, ilang henerasyon na ang nakasakay dyan. Pag mga winter time, syempre sarado yung mga theme park, sarado yung mga water park, no? And practical to. Kasi nga, alam namin na consistent, nandito yung mga rides, covered, and open siya year-long. Ano na kaya ang susunod? Sa ngayon, nasa transition phase tayo from a struggling mall to a redevelopment opportunity. At kung ano man na mangyari, at least nakagawa tayo ng piyesa na parang time machine ng nakaraan. So fast forward, noong mga 2023, nagkabaon-baon na sa utang yung may-ari netong property na to. Umabot sa halos 500 million yata at hindi na mabayaran yung renta. So sumailalim sila sa tinatawag na receivership. Basically, ang naging in control na dito ay yung ROMSPEN. Ang problema, since sa kondisyon nga ng lugar na to, hindi naman mabenta o nahihirapan talaga magbenta. So recently lang, netong 2026, ay nag-undergo na sa tinatawag na CCAA, yung parang creditor protection, pero nagbago na. Ang naging purpose nun ay instead na mabenta to, na-realize nila na ang main purpose nito ay more on para sa redevelopment. Ilang generation, no, ang naka-experience neto, even nung bata sila hanggang sa nagkaanak na, and dahil doon ay meron silang unique na mga shared na memories mula sa mga lugar na kagaya nito ng kabataan nila. And we'll see in the near future kung ano nang mangyayari o ano nang kakahinatnan netong Fantasy Fair. Sa ngayon,
nasa gitna pa rin ng pagbabago ang Woodbine Mall. Neto lang April 2026, may legal process na nangyari at nakuha ng main lender ang kontrol. Bukas pa rin ang mall at Fantasy Fair. Pero alam ng lahat na hindi na ito para sa pagpapatuloy lang bilang dating mall. Malaking lupa ito, mga 50 hektarya, at nasa lugar na unti-unting dinidevelop dahil sa mga bagong transit. Malamang sa hinaharap magiging mixed-use development na to. Baka hindi na ganoon ang itsura ng Fantasy Fair sa susunod na mga taon. Pero ang mga alaala ng mga taong nakaranas dito, yan ang nananatili. At kung ano man ang susunod dito, ay ang simula ng bagong kwento.